Gabunan hoodie at t-shirt announcement. Available na ang mga damit. Mag-message lang sa ating Facebook page na ang pangalan ay JD kung paano order or visit nyo yung Shopee account natin. Nariyan yung link sa comment section. Paunahan na lang GIP sa Gabunan Design. Sobrang solid yan kaya wag nyong papalagpasin ang pagkakataon dahil kapag suot nyo yung damit, parang meron kayong lakas ng pagiging gabunan. Lamang GIP, sana umorder kayo dahil malaking suporta yan para sa ating channel. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eric. Mula ito sa karanasan niya noong kabataan. Walang eksaktong taon. Samar. Hindi naging madali ang buhay ni Eric, lalo na't dahil siya ang panganay. Obligasyon niyang alagaan ang 8 mga kapatid niya. At bukod pa dito, tumatanda na ang kanyang mga magulang kaya naman kailangan ni Eric na kumayod kalabaw para lamang matustusan ng pangangailangan nila. Mabuti na lang, nakakatulong ang kanilang taniman sa pagkain sa araw-araw. Dumating ang isang araw, naimbitahan ng isang kaibigan si Eric sa kaarawan ng kaibigan nilang si Nestor. Sorpresang handaan kasi ang binabalak ng pamilya nito, kaya hinikayat ng pamilya ni Nestor na wag itong ipaalam sa kanya. Nabalot ng tuwa si Eric nang malaman ang pagsasalo. Nais na rin kasi niyang makapagpahinga sa kakatrabaho at kahit papano ay makapagsaya. Naisip din ni Eric na baka doon niya matagpuan ang pag-ibig na matagal nang hinahanap. Hindi pa kasi niya nararanasan na magkaroon ng kasintahan. Kaya naman naganda ng gusto si Eric sa paparating na Martes kung kailan gaganapin ang handaan. Lumipas ang ilang araw at dumating na nga ang Martes. Nagpaalam na si Eric sa pamilya na baka bukas pa siya makakauwi dahil nasa kabilang bayan pa ang tahanan nila Nestor. Ay basta anak, mag-iingat ka palagi, lalo na sa mga hindi mo kakilala. Delikado na ang panahon ngayon. Kahit nga mga magnanakaw, hindi mo na mamumukaan kung sino sila. Wika ng nanay. Nay, hindi na po ako bata para sabihin nyo ng ganyan. Alam ko po yun pero salamat pa rin po. At opo, mag-iingat po ako. Siya nay, mauna na po ako ha. Baka bukas pa po ako makakauwi. Kayo po munang bahala dito sa bahay ha. Tugon ni Eric. Habang naglalakad upang puntahan ng kaibigang nag-imbita sa kanya, merong matandang nakaupo sa gilid ng kalsada na nadaanan ni Eric. Hindi niya sana ito mapapansin, ngunit bigla siyang napatid sa tungkod nito. Ay pasensya na iho, hindi ko napansing nakaharang pala yung tungkod ko. Ay mukhang senyales na ito na mag-ingat ka sa iyong madadaanan o makakasalamuha. Ang akala mong wala lang ay baka magdulot pala sa'yo ng kapamakan. Wika ng matanda. Basta lolo, mag-iingat po kayo sa susunod ha. Nakakadisgrasya po kayo eh. Baka sa susunod ang mapatid nyo, patulan po kayo. Tugon ni Eric at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nang titignan niya muli sana ang matanda, kinilabutan siya nang bigla itong mawala. Bagamat nagtaka si Eric, hindi na lang niya ito masyadong binigyan ng pansin dahil ayaw niyang magdala ng negatibong enerhiya sa kaarawan ng kaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na si Eric sa tahanan nila Nestor. Binati siya ng kanilang kaibigan at kitang-kita ni Eric kung gaano kasabik ang pamilya ni Nestor upang sorpresahin siya sa kaarawan nito.
Bagamat masaya si Eric para sa kaibigan, hindi niya maiwasang mainggit dahil kailanman ay hindi niya pa ito nararanasan sa pamilya. Kahit pasasalamat man lang sa kanyang pagsusumikap, hindi na ipadama ng pamilya. Bagamat alam niyang mahal siya ng mga ito, ang paminsang pasasalamat o selebrasyon man lang sana ang hinahanap ni Eric. Lumipas ang ilang oras. Natapos na rin ang paghahanda at pagluluto ng pamilya at mga kaibigan ni Nestor. Nagsalita ang pagdiriwang 7:00 ng gabi pagka-uwi ni Nestor. Kitang-kita ang saya at pasasalamat sa mata ng binata at nagsimula na ang pagsasalo. Habang tumatagal, napapansin ni Eric na dumadami lalo ang mga bisita. Pagdating ng 9:00 ng gabi, siksika na sa tahanan. Kaya naman napagpasya ni Eric at ng kaibigan na lumabas muna upang magpahangin. Nakainom na rin kasi sila, kaya minabuti nilang lumayo muna kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Naisipan ni Eric na manigarilyo muna, kaya umalis ang kaibigan dahil may hika ito. Habang mag-isa si Eric, pinagmasdan niya ang lugar. Bagamat rinig ang ingay ng karaoke sa loob ng bahay, mas dama ni Eric ang katahimikan ng kalsada. Nung natapos na si Eric at babalik na sana siya sa loob, bigla niyang nakita ang isang dalagang nakaupo sa sulok ng beranda nila Nestor. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng babaeng ito at kung sino siya dahil ngayon niya lamang ito nakita. Nilapitan at kinausap niya ang babae. Nagpakilala ito bilang kaklase raw ni Nestor. Noong elementarya at natuklasan niya ring mahiyain ang babaeng ito. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at kalaunay nabawasan na rin ang pagkaya ng dalaga. Nagpaalam si Eric upang kumuha ng inumin. Ngunit pagbalik ng binata ay nawala na ang babae. Kaagad niyang hinanap si Nestor at ang kaibigan nila. Tinanong niya kung sino ang babaeng nakausap niya kanina. Inilarawan pa ang itsura ng dalaga. Ngunit pagtataka lamang ang sagot na nakuha ni Eric mula sa mga kaibigan. Wala naman kaming kilalang ganyan, Eric. Alam ko na. Lasing ka na siguro. O siya, baka kailangan mong umuwi ng maaga. Baka mapano ka sa daan. Wika ni Nestor. Oo nga, mukhang malakas yung tama mo. Tara na, ihatid na kita sa inyo, baka mapagalitan pa ako ni Aling Susan eh. Nangako pa naman ako sa kanya na ihatid ko ng ligtas yung anak niya. Wika ng isa pang kaibigan. Umuwi na ang dalawa. Habang naglalakbay, inilarawan uli ni Eric ang babae at idiniin niyang hindi siya gumagawa ng kwento o hindi guni-guni ang lahat. Ikwinento pa ng binata kung ano ang mga nalaman niya sa babae. Nakaklase raw nito ang kaibigan at si Nestor. Siniguro ng kaibigan na hindi talaga niya alam kung sino ang tinutukoy ni Eric. At napagpasya na lamang ng dalawa na wag nang pag-usapan pa dahil pareho silang nakainom at baka pagmulan pa ito ng pagtatalo. Makalipas ang ilang minuto, nakauwi na ng tahanan si Eric. Nagpaalam na siya sa kaibigan at sinabihan niya itong mag-iingat. Bukod kasi sa malayo pa ang lalakarin ng kaibigan, mag-isa lamang siya. Madilim ang daanan kaya kailangan niyang maging alisto. Kinabukasan, nabalitaan nilang hindi ito umuwi sa tahanan. Kaagad nanghingi ng tulong ang pamilya ng kaibigan. Maging ang pamilya nila Nestor at Eric ay tumulong na rin sa paghahanap sa kanilang kaibigan. Kung saan-saan sila naghanap sa kaibigan. At kalaunay natagpuan ang katawan nito na wala ng buhay. Halo-halo ang emosyon naramdaman ng lahat ng matuklasan ito.
halong galit, lungkot, pagtataka at paghihinagpis ang naramdaman ng lahat. Hindi nila alam kung ano o sino ang may gawa nito dahil mabait na bata ang kaibigan. Wala naman itong nakaaway o naapakang tao, ngunit karumal-dumal ang sinapit ng binata. Wakwak ang tiyan at nawawala ang lamang loob. Kaagad nilang naisip na maaaring naaswang ang binata, ngunit wala naman silang nababalita ang aswang sa bayan. Hindi maiwasan ni Eric na sisihin ang sarili sa nangyari. Sana pala ay hindi niya hinayaang maglakbay mag-isa ang kaibigan. Hanggang sa ngayon ay marami pa ring palaisipan at katanungan si Eric. Kung hindi lang sana siguro siya nagtanong tungkol sa babae, di sana hindi sila umuwi ng maaga. O hindi kaya naman kung pinagana lang sana ang utak. Hindi pinaalis ang lasing na kaibigan, di sana hindi ito nabiktima ng aswang. Bagamat marami siyang pinagsisisihan, iniisip pa rin niya ang sinabi ng matandang nakatalisod sa kanya nung umaga, pati na rin ang babaeng nakilala niya sa handaan na biglang nawala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan. Hindi nila alam kung sino ang aswang o baka naman nakaalis na ito sa bayan. Hanggang ngayon ay bitbit pa rin nila sa konsensya ang pagkamatay ng napakabuting kaibigan. Maging si Nestor, sinisisi ang sarili dahil pinauwi niya sila Eric. Ngunit kahit sabihin ng pamilya ng kaibigan na hindi nila ito kasalanan, kahit papano ay may parte sila Eric at Nestor sa nangyari sa kaibigan. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas, bitbit pa rin nila sa konsensya ang nangyari ng gabing iyon. Hindi nila magawang lumigaya ng tuluyan dahil naiisip pa rin nila na maagang naputol ang buhay ng kaibigan nang dahil lamang sa mga desisyon nila ng gabing iyon. Kung mabibigyan sana ng katarungan ang pagkamatay nito, maaaring ito ang maging daan upang mapatawad ang kanilang sarili. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon. Maynila. Galing probinsya si Gino at napagpasyahang makipagsapalaran sa Maynila. Hindi naging madali ang buhay niya dito, lalo na't hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ngunit kinaya naman niya. Kahit papano ay nakatagpo siya ng desenteng trabaho at nakahanap ng kasintahan. Sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang wakas ng dalawa. Umalis sa trabaho si Gino dahil na rin sa kahilingan ng kasintahan at kalaunay na ubos ang kanyang ipon at iniwanan siya nito. Ilang araw hindi nakakain at nakatulog si Gino. Nang magkasakit ito, doon niya napagtanto na kailangan niyang ayusin muli ang kanyang buhay. At hindi lang naman isa ang babae sa mundo. Habang naglalakad siya nung gabi, may nakita siyang nagtitinda ng balot. Dali-dali siyang bumili dahil paborito niya ito. Dahil nag-iisang bumili lang si Gino ay nakausap niya ang tindero. Napag-alaman niya na kahit papano ay maayos naman ang kita nito basta masipag lang. Dahil wala ng trabaho si Gino, kinabukasan ay napagpasyahan niyang mamuhunan at maging tendero ng balot. Matapos niyang makairam sa mga kapatid ng puhunan, kaagad siyang nagtinda. Bagamat hindi kaagad bumenta ang paninda, kalauna naman ay naibalik ang puhunan at binayad niya ito sa mga kapatid. Nagpatuloy sa pagtitinda si Gino at ilang taon nang lumipas na numbalik ang maayos na buhay nito. Bagamat mas maganda ang kita niya sa dating trabaho,
napagtanto niyang mas masaya siya bilang isang tindero ng balot. Marami siyang nakakasalamuhang tao. Nakakausap niya ang iba. Marami siyang nakakausap at natutuklasan sa bawat mamimiling nakakakwentuhan niya. Iba-iba ang mga pinagdadaanan ng mga ito at kada araw ay may bago siyang natututunan. Halos isang dekada ng tindero ng balot si Mang Gino. Kahit papano ay lumalaki naman ang kanyang paninda. Sapat ito upang tustusan ang pag-aaral ng mga anak at ang pagkain nila sa araw-araw. Bagamat maraming nalalamang kwento si Mang Gino, hinding-hindi niya malilimutan ang karanasan isang gabi. Biyernes ika-13 ng Hulyo. Tandan-tanda niya ang petsang iyon dahil kaarawan niya ito. Nagtitinda pa rin si Mang Gino ng araw na yun. Gagamitin niya ang pera para sa handaan. Wala namang kasing kakaiba sa araw na yun. Meron siyang mga nakakausap na mamimili. Lumipas naman ang buong maghapon na walang kakaibang naganap. Pagsapit naman ng 8:00 ng gabi, napagpasyahan ni Mang Gino na ligpitin ang mga paninda at mamili ng pagkain. Bago pa tuluyang makapagligpit si Mang Gino, may humabol na mamimili. Bagamat medyo nabagot si Mang Gino dahil kailangan niyang ayusin muli ang mga paninda, naawa naman siya sa kalagayan ng mamimili. Pulang-pula at namamaga ang mga mata nito na tila magdamag umiyak. Napagpasyahan niyang makinig sa kung ano man ang sasabihin nito. Ilang minuto ang lumipas at tahimik itong kumakain. Tinanong ni Mang Gino kung ayos lang ba ito ngunit hindi sumasagot. Muling niligpit ni Mang Gino ang paninda upang makauwi na sana nang biglang magsalita ang bumili. Naranasan niyo na bang magsisi ng sobra na handa mong gawin yung lahat para lang mabawi yung bagay na ginawa mo? Tanong ng mamimili. Tinignan muna ni Mang Gino ito. Tinignan niya kung siya ba ang kinakausap. Aba, oo naman. Ay sino bang hindi nakaramdam ng pagsisisi na halos gawin na natin ang lahat? Mabawi lang yung bagay na nagawa natin. Tugon ni Mang Gino. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang lalaki. Nakikinig lamang si Mang Gino. Nakaramdam ng kakaibang pangamba si Mang Gino. Hindi niya mawari kung ano ito. Ngunit pakiramdam niya ay dahil ito sa bumili. Kinuha ni Mang Gino ang kagamitan upang makaalis kaagad. Lalong kinabahan ng matanda nang mapansin niyang walang tao ang lugar. Nagpatuloy sa pagsasalita ang mamimili, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Mang Gino. Akala niya umalis na ito nung tumigil itong magsalita. Kaya naman tumingin siya sa bandang likuran. Guminhawa ang pakiramdam ni Mang Gino nang makita niyang wala na ang lalaki at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Matapos niyang makabili ng ihahanda mamaya, dumaan siya sa maliit na eskenita upang mas mapabilis ang pag-uwi. Sa hindi malamang dahilan ay kinalabutan muli si Gino at nang tumalikod ang matanda, nakakita siya ng isang itim na aso. Naku po, naamoy ata ng asong kalye yung bitbit kong pagkain ah. Wika ni Mang Gino sa sarili. Napaisip ito na bilisan ng paglalakad upang maiwasan ang aso ngunit sinundan siya nito. Natakot na ang matanda. Tatakbo sana si Mang Gino ngunit dahil sa inuming dala niya, hindi niya ito magawa dahil baka matapon. Palagi niyang tinitignan ang aso sa likuran at sinusundan pa rin siya nito. Sa kaba ay hindi na malaya ni Mang Gino na nagkamali siya ng likuan. Imbis na mapabilis ang pag-uwi, lalo siyang natagalan.
Nagtataka si Mang Gino kung bakit walang tao sa labas. Hindi pa man 10 oras ng gabi. Napatingin si Mang Gino sa relo at laking gulat niya nang makitang 9:00 na ng gabi. Teka, parang hindi ko napansin yung oras ah. Kaya pala wala na masyadong tao. Wika sa sarili at binilisan ng paglalakad. Tila nakalimutan niya ang daan ng gabing iyon. Hindi naging pamilyar ang kapaligiran kaya lalong nanlumo si Mang Gino. Sa tagal niyang naninirahan sa lugar, ngayon lamang niya nakita ang lugar na ito. Bukod sa madilim ay mag-isa lamang siya at walang katao-tao. Pangamba ni Mang Gino ang itim na asong sumusunod sa kanya. Unti-unti na siyang tinatayuan ng balahibo dahil parang hindi ito normal. Nang wala nang malikuan si Mang Gino, napagpasya niyang harapin ang asong itim. Bagamat labag man sa kanyang kalooban na awayin ang aso, lalo na't mahilig siyang mag-alaga ng mga ito. Masyado ng perwisyo at talagang merong kakaiba. Tandan-tanda pa ni Mang Gino kung paano niya hinarap ang aso. Malalaking hakbang ang kinuha nito upang takutin. Ngunit habang tumatagal ay nagtataka siya kung bakit hindi man lang tumatahol ang aso. Lalo pa siyang nagtaka nang mapansing hindi ito nakatingin sa pagkain, kung hindi sa kanyang mga mata mismo. Napatigil sa paglalakad si Mang Gino nang mapansin niyang napakatingkad at napakapula ng mga mata ng asong yun. Doon niya napagtanto na hindi ito normal. Malakas ang pakiramdam niya na isa itong aswang. Hindi inaasahan ni Mang Gino na meron palang aswang sa syudad. Ang buong akala niya ay sa probinsya lamang ito matatagpuan. Dahan-dahang lumalabas ang napakatalas na pangil ng aso. Inihagis niya ang bitbit na pagkain. Ang buong akala niya ay mawawala ang atensyon sa kanya. Panandaliang natigilan ang nilalang. Kinuha niya ang pagkakataon upang kumaripas ng takbo. Bagaman matanda na si Mang Gino, ang mga pagkakataon kung saan nakataya ang buhay ng tao, magbibigay ito ng lakas para sa atin. Maging siya ay hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang pagkilos. At nang tuluyan ng makalayo sa nilalang, ginhawa ang naramdaman ng matanda. Kaso nga lang, ilang sandali lang ang lumipas ay nakita niya ang nilalang na napakabilis na tumakbo papunta sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ngunit habang tumatagal ay nararamdaman niya na ang pagsakit ng binti. Tinis niya ang sakit. Dahil sa oras na tumigil siya, siguradong maaabutan siya ng nilalang. Pinanghugutan niya ng lakas ang mga anak na nag-iintay sa kanya. Ngunit kalaunan ay bumigay na ang mga binti ni Mang Gino. Nagmakaawa ang matanda sa nilalang at paulit-ulit niyang sinabi na meron siyang anak na maiiwan. Walang humpay sa pag-iyak at pangingi ng tulong sa Panginoon. Habang dahan-dahang lumalapit ang nilalang sa kanya, ilang sandali lang ay nakarinig siya ng pamilyar na boses. Kasabay nito ay biglang napaatras ang nilalang. Kalaunay naging pamilyar sa kanya ang tono ng boses. Sinundan niya ito. Laking gulat niya nang makabalik siya sa tahanan. Naiyak sa sobrang tuwa si Mang Gino na tila nadinig ang kanyang panalangin at naligtas siya ng Panginoon. Hindi niya nakita ang pinagmulan ng boses ng anak. Ngunit laking gulat niya dahil pagbukas niya ng tahanan, nakita niyang nag-aantay ang buong pamilya sa kanya upang sorpresahin. Marahil gawa lang ito ng amang may likha upang tuluyan siyang makaligtas sa mapanganib na sitwasyon. Masaya si Mang Gino ng gabing yun
Napakaraming biyaya ang naibigay sa kanya ng ama. At bukod pa dyan, iniligtas ang kanyang buhay nang dahil lamang sa boses na narinig niya sa kalsada. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. At muli, maraming salamat. Paalam.